Welcome to Radio Alliance, an affiliate of Alliance of Concerned Massage Therapists, or ACMAT, your healthy alternative internet Radio Alliance. News, commentaries, entertainment, and more. Well, magandang umaga sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig sa ating Radio Alliance. At nandito naman tayo muli sa ating patuloy na pagnilay-nilay ng salita ng Diyos. At harinawa ito'y magbibigay ng bagong kasiglahan sa ating mga puso na hanapin ang kanyang muka. Sapagkat alam naman natin na walang ibang makapagbibigay ng ganap na kasiyahan, at ganap na katiyakan ng buhay maliban na lamang ang ating mahal na Panginoong Diyos. Ayan, so this is a very wonderful opportunity na ating mapag-usapan ng kanyang salita at harinawa makapagbibigay naman ng panibagong insights para sa araw na ito. Well, ang pamagat ng ating talakayin sa araw na ito ay God's invitation, repent and believe the good news. Wow! Believe the good news. Ang ating pagnilay-nilayang salita ng Diyos ay hango mula sa Mark chapter 1 verses 14 and 15. At ito'y nasasaad. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. Verse 15, the time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. May the Lord add blessing to the reading of His Word. So muli magandang umaga sa inyong lahat at tingnan natin ating pagnilay-nilayan yung mga binasa nating mga talata. Makikita natin dito, ito yung panahon na kung saan ay nagsisimula pa lamang ang ating Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo dito sa lupang ibabaw. Kapansin-pansin ang mga bagay na kanyang ginawa sapagkat hindi po siya naparito para lang po magbigay ng palaala, ngunit naparito po siya para magbigay po ng napakahalagang mensahe para sa lahat. Hindi lamang ito daan ng mga pamantayan kung siya po ay nagbigay ng invitation. In this light, bigyan ng pansin natin yung tatlong bagay. Na sa lahat, sabi po niya, God is here. Andito ang Panginoon. And the gospel is an announcement. Ito ay isang kapahayagan. This is a declaration what God is doing. Ito po ay paanyaya ng ating Panginoon na siya nagbabago ng lahat ng bagay. And the second thing, ang ating mapapansin po dito ay hindi po niya sinabi na maaring sa kamakalawa or maaring sa darating na mga araw, kung hindi ang sinabi po ng ating Panginoon is right now, ngayong araw na to. No, kailangan nating makinig, kailangan nating kumilos. Yun po, hindi po ito siyang ordinaryo pong Thursday. Hindi lang din po ito ay isisingit natin sa ating napaka-busy na schedule or maaring sa gitna ng ating mga struggles ay maaring natin itong ipasok na isang konsepto, isang ideya. Subalit ang sabi po, this is the current reality. No, ang ibig sabihin po noon, kailangan nating tumalima, kailangan nating makinig sa Panginoon. At ang pangatlo mapansin po natin is that He calls for a metanoia. Ano po yung metanoia? Ang ibig sabihin po noon ay naisin ng Panginoon, drastic change, isang ganap na pagbabago ng ating mga buhay. Not only turning from an old script into a new one. No? Yung spiel na yon na meron pong halo po na takot, na control, performance, and things like those. Kung hindi ang naisin ng ating Panginoon ay tayo'y bumalik sa Kanya. No? Babalik sa Kanya at ang pagbalik sa Kanya, kailangan natin itong gawin na mayroon pong tunay na pagbabago, hindi lamang ng ating kaisipan, hindi lamang ng ating kamalayan, kung hindi maging ng ating puso, ang ating naisin na siya ay tupdin, na siya ay sundin, sapagkat ito po ang nararapat. Yung pagbabago na yan, yung U-turn na yan na sinasabi ay isang nagbibigay ng pag-asa sa atin. And Jesus said that the kingdom of God has come near, and that's why we need to repent,
we need to believe the good news coming from the Lord, our Lord Jesus Christ. Kaya ano man ang mga pinagdaraanan natin ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po'y pinaanyayahan ng ating Panginoon at kailangan nating isuko ang ating buong buhay sa Kanya sapagkat andito na po. Hindi lang po nalalapit, andito na po ang kaharian ng ating Panginoon at ang Kanyang naisin ay para sa ating kabutihan. Ang lakarin sa Diyos ay may katiyakan, ang lakarin sa Diyos ay may kapayapaan sa ating pong mga puso. Kaya wag na tayo magdalawang isip pa. Muli, tulad ng sinabi natin kanina, hindi tayo makakasunod sa ating Panginoon maliban na lamang kung mayroon tayong totoong repentance, kung mayroon tayong totoong pagsisisi ng ating mga kamalian ng ating lakarin sa ating buhay, na alam naman natin wala pong patutunghang mabuti. Pero sa ating Panginoon, ito po ay mayroon pong katiyakan. No? Kaya yun po yung paalaala sa atin, and maybe I would like to make this as a post for all of us right now, sa lahat na nakikinig. May mga bagay sa buhay natin na kailangan nating talikuran, at upang sa gayon ay magkaroon po ng tunay at ganap na pagbabago sa ating mga buhay. Kaya purihin ang Diyos sapagkat walang sinasabi po natin at maging sa mga nakalipas na ating mga segment na pag-usapan na po natin, we need to repent. We need to come back to Jesus. We need to surrender our lives to Him no matter what happens sapagkat sa Kanya lamang po tayo mayroon pong katiyakan. Kailangan nating kaugnay ng ating Panginoon. Sundan niyo ako sa panalangin ito at akuin niyo ang panalangin ito ay panalangin ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa kapayagan na iyong kadakilaan ng iyong pag-ibig. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanang nagawa. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Jesus, ang iyong bugtong na anak na iyong inalay upang ako'y magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Simula ngayon, ikaw na ang maghahari ng aking buhay. Ito ay aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaaring ang iba sa atin ay magtataka, wala namang kakaibang nangyari. Alam mo, ating ginawang pagpapanalangin sa Diyos, ang ating pagsuko ng ating buhay sa Kanya ay sa kalangitan po, yung pong malawakang nagaganap. Ang lahat ng mga anghel ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kahit na isang kaluluwa lamang ang siyang sumurrender sa harapan ng ating Panginoon, ang tumanggap sa kanyang alay, sa kanyang kaloob na kaligtasan na walang hanggan, ay ito'y dahilan ng malawakang pagdiriwang sa kalangitan. Kaya purihin ang Diyos. Nais ko lamang po magbigay ng kaunting paalaala sa atin na tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Ano po unang nangyari? Number 1, ito po yung pagiging born again. Yung pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at Manliligtas. Dahil tayo na po ay legit na po na anak ng ating Panginoong Diyos, ng ating Diyos na Ama, kailangan po nating manalangin araw-araw. Bakit po? Sapagkat yan po yung panahon at pagkakataon na makakaugnay natin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po na hindi lamang sa ating panahon po ng pagkain, kung hindi maging sa ating paggising sa umaga, bago matulog, at hanggat maaari po sa bawat sandali ng ating buhay, tayo po'y mananalangin. Pangalawa po ay napakahalaga na basahin po natin ang salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang salita ng Diyos ay ito yung panahon na siya naman ang mangungusap po sa atin. Hindi lamang po siya talaan po ng mga kasaysayan na nangyari sa mga nakalipas, kung hindi ito po ay ang salita ng ating Panginoon. Dito po siya mangungusap po sa atin kung ano po yung nararapat nating gawin at upang sa gayon din po lalo nating makilala ang ating Panginoon, yung iba't ibang katangian ng Diyos upang sa gayon ay lalong mapagtibay ang ating pananampalataya. At pangatlo po, napakahalaga, pwede po sa ating lakarin bilang mananampalataya na tayo ay mamuhay na as lone rangers. Ika nga, kailangan po natin makipag-ugnayan sa kapwa po natin mananampalataya na naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo na siya pong ating personal na Diyos at Manliligtas. Sama po natin sa ating panalangin kung saan po tayo dadalhin ng ating Panginoon. Sa ganang akin po, maigi po na tayo po ay kumaugnay sa mga kapatiran mula sa Christ Commission Fellowship
or CCF. Ito po ay isang gawain po na kung saan ay tangi tinatanghal ay ang ating Panginoon Jesucristo, magbigay po ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Tigit sa lahat, ipanalangin niyo po na magkaroon po kayo o mapasama po kayo sa tinatawag po natin na discipleship group. Yung discipleship group na yan ay yung maging iyong spiritual family. Yan yung tutulong sa iyo na lumago sa buhay pananampalataya, sa panalangin, and even sa accountability upang sa gayon ay mayroon kang kasamahan na tutulong sa iyo na maging mas malapit sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. Dito nagtatapos ang ating palatuntunan para sa araw na ito. Harinawa tayo magkita-kita muli. Purihin ang Diyos. God bless. See you around. This has been your Radio Alliance. For comments and suggestions, you may contact us at 0917-506-0960. Type code Radio Alliance. Thank you for listening.